Pinatay na ni Katerina ang lampara, tapos binulungan ako na lalabas raw siya. Itrangka ko raw ang pintuan. Tumango naman ako. Dahan-dahan na nga siyang lumabas. Habang nasa labas siya ay nararamdaman kong may kumakaluskos sa bubungan sa kusina. Kaya naisip kong mukhang doon dadaan ang isa sa mga aswang na dumating. Mababa lang ang bubong sa kusina namin, lalo na iyong malapit sa banggirahan. Kung tatalon ako ng kahit kaunti, ay abot ko na ang bubong na pawid. Naroon na ako nakatayo sa bahagi kung saan ko mismong naririnig ang tunog na parang kinukutkot ng daga. Iyon bang gumagawa ng butas? Nakataas na noon ang kamay ko habang nakatutok ang itak pa itaas hanggang sa may sumilip na pares ng mapulang mata. Patalon kong isinaksak ang itak doon sa mata at ramdam kong bumaon talaga iyon at may tinamaang matigas. Kasunod noon ay ang tunog ng malakas na palahaw. Bumagsak ang aswang sa lupa tapos nagwala na parang toro na nasisiraan ng bait. Naaninag ko pa ang mga puno ng saging sa likuran na nagkakatumbahan dahil sa malakas na pagbangga noong aswang. Sunod kong narinig ay ang tila dalawang toro naman na nag-aaway sa gilid ng bahay namin. Dinig ko rin ang pamilyar na tunog ng angil. Angil iyon ni Katerina. Umungol din ang aswang na tunog lalaki. Kahit nag-aalala ako kay Katerina ay hindi ko magawang lumabas dahil baka imbis na makatulong ay maging abala pa ako kay Katerina at maging dahilan pa ako upang mapahamak siya. Patuloy lang akong nakikinig sa tunog ng bugbugan sa labas. Umuuga ang buong bahay sa tuwing merong humahampas sa haligi namin. Lumipas ang halos 10 minuto siguro ay natahimik na ang paligid. CJ, lumabas ka na riyan. Tignan mo muna ang dalawang ito, baka kakilala mo. Wika niya pa. Lumabas ako ng bahay at nakita kong nakabulagta sa lupa ang dalawang tao. Isang babae at isang lalaki. Kinuha ko ang flashlight at inilawan ang mukha noong dalawa. Nagbabalik na kasi iyon sa anyong tao at pareho silang walang saplot. Ha? Sina Aling Corazon at Mang Guyong? Kilala mo sila? Tanong pa ni Katerina. Oo, ninang ko yung isa. Ang lalaki naman ay asawa niya. Hindi ko alam na mga aswang pala sila. At papaano nila nagawa ito kay Papa? Inaaswang na pala nila ang pamilya namin. Sabi naman ni Katerina. Huwag ka nga magpakasenti dyan. Ang ibang aswang talaga ay tamad ng mga aso sa malayo. Kaya tumatraydor na rin kahit kamag-anak o kakilala pa. Sige na, bumalik ka na uli sa loob. Ililigpit ko lang ang mga ito. Sabi ko naman, anong gagawin mo sa katawan nila? Huwag ka nang magtanong. Ililigpit ko kung saan hindi sila matitrace na galing dito. Pagkapasok ko lang, ay narinig ko ang tunog na may hinihila sa lupa. Mukhang dadalhin ni Katerina ang katawan ng dalawang iyon sa malayo. Makalipas ang kalahating oras, ay muling nagtawag si Katerina. CJ, pahiram ng sabon. Tsaka saan dito may pinakamalapit na ilog? Sabi ko naman, sa direksyon ng likuran ng kusina namin. Medyo malayo, pero kapag tinumbok mo yan, mararating mo ang isang malaking ilog. Pagkatanggap niya ng sabon ay muli na siyang umalis. Akala ko nga ay aabutin siya ng 1 oras bago makabalik dahil malayo ang ilog na iyon. Pero 20 minutos lang ang lumipas ay nakabalik na siya. Inutusan niya akong ibigay sa kanya ang susi ng kotse na iniabot niya sa akin bago magsimula ang pakikipagbuno niya sa mga aswang. Tapos noong muling bumalik ay nakabihis na siya. Mabango na rin siya at hindi na amoy coconut candy. Noong makabalik na siya ay nag-aya na itong matulog. Magkatabi kami uli na nahiga sa papag.
Pero nahirapan akong makatulog dahil iniisip ko pa rin ang tungkol sa pag-atake sa amin ng mga aswang. Tuwing may kaunting kaluskus lang sa labas ay agad akong napapabangon. Pero noong mag-uumaga na ay nakatulog na rin naman ako. Bago magtanghali ay nagtungo na kami sa ospital para kumustahin ang kalagayan ni Papa. Sabi naman ni Mama na mula noong makainom ito ng gamot ay nakatulog na ng mahimbing. Hindi na rin biglang umuungol na tila nasasaktan habang tulog. Natuwa naman ako sa balitang iyon, kaya kinausap ko ang doktor at tinanong kung maaari na bang iuwi si Papa sa bahay. Ang sabi naman nito na kailangan pa nilang obserbahan ng 2 hanggang 3 araw pa para masigurong magtutuloy-tuloy ang paggaling nito. Wala naman iyong problema sa akin dahil wala pa namang pasok noon. Kaya hindi rin naman ako mabubod sa paglipas ng bawat oras dahil kasama ko rin naman si Katerina, kaya okay lang yun. Pagkabalik ko sa kwarto ay sinabi ni Mama na uuwi na muna sila sa bahay para makakuha ng damit na pagbibihisan at makapagpahinga din ng mabuti. Sabi naman ng 2 kapatid ko na doon na lang muna sila sa ospital. Mas nakakapagpahinga raw sila ng mabuti dahil aircon ang kwarto roon. Nakakapanood pa sila ng telebisyon. Sabi naman sa akin ni Katerina na samahan ko na lang si Mama na umuwi sa bahay. Magpapaiwan na muna siya sa ospital. Kaya umuwi na nga kami ni Mama ng kami lang. Nagpakyaw na lang ako ng tricycle. Hindi naman kasi ako marunong magmaneho ng sasakyan. Kahit pa sinabi ni Katerina na pwede kong gamitin ang kotse niya. Pagkarating sa bahay, habang naghahanda si Mama ng mga gamit ng mga kapatid ko na dadalhin sa ospital, ay muli ako nitong kinausap. Humingi siya ng tawad dahil mukhang napasobra daw siya sa pagsesermon sa akin noong nakaraang araw. Nag-aalala lang naman daw siya na baka hindi ako makatapos sa pag-aaral. Pinasalamatan niya na rin ako sa paghingi ko ng tulong kay Katerina. Dahil kung hindi sa tulong ni Katerina, ay baka patuloy na sa paglala ang sakit ni Papa. Sabi ko naman sa kanya na huwag siyang mag-alala. Alam ko naman ang dapat na limitations ko at sisiguraduhin kong makakapagtapos ako ng pag-aaral. Nagtapos naman sa maayos ang pag-uusap namin ni Mama. Tapos natulog din siya saglit bago kami nagbalik ng ospital. Kinagabihan na kami umuwi ni Katerina mula sa ospital. Sabi ko naman sa kanya, "Kat, mabuti at hindi ka masyadong sinusumpong ng uhaw mo sa dugo ng tao." Sumagot naman siya, "Ano ka ba? Nasa ospital ako kanina, di ba? E di doon na ako kumain." Nagulat naman ako sa sinabi niyang iyon. "Ha? May pinatay ka sa ospital?" Ito naman, ang ooy mag-react. Sabi ko lang na kumain ako, hindi ko sinabing may pinatay ako doon. May dinala kasi kanina na biktima ng car accident. Hati ang katawan kaya humanap ako ng tiyempo noong iniwanan sa morgue. E di pinitas ko na saglit ang puso at nagmerienda. Siguro naman hindi na nila hahanapin yun, no? Tsaka may nasuhulan naman ako na isang nurse. Binayaran ko para ikuha ako ng 4 na bag ng dugo. Naroon sa kotse ang 3 para may reserba pa ako. Ay, akala ko naman na kontento ka na sa pagkain mo ng kanin at ulam. CJ, ang saya ng pamilya niyo, no? Sabi ko naman, anong masaya doon? Ikita mo naman, lugmok kami sa kahirapan. Yun nga ang ibig kong sabihin Lugmok kayo sa kahirapan, kaya mababaw lang din ang kaligayahan nyo. Parang kahit gaano pa kayo kahirap ay okay lang sa inyo. Hanggat masayang magkakasama ang buong pamilya. Kami kasi, kahit noong buhay pa ang mga magulang ko, napakabihira ko rin silang makita. Palaging 2 katulong at isang bodyguard ang palaging nakabantay sa akin. Maswerte na kung may makita akong magulang 3 beses sa isang buwan. Ha? Bakit? May inaasikaso ba silang negosyo abroad? Hindi ko alam Hindi naman kasi nila ako masyadong kinakausap.
Kapag nasa bahay naman sila, madalas may mga kasama silang matatandang nakaroba palagi ng itim at wala silang ibang ginawa kundi ang mag-meeting at magsalo-salong kumain sa nahuhuli nilang bihag ng mga dalaga. Hindi ko rin nga sinasadya na makita ko iyon. Gusto ko kasi sana silang makausap upang ipakita ang grades ko sa school. Kaya pagkapasok ko sa silid ay nasaan yung aswang silang lahat habang pinagsasaluhan yung kinatay nilang dalaga. Para akong mababaliw noon dahil hindi ko naman alam na aswang pala sila. Sinubukan kong maglayas pero napaka-imposibleng takasan o pagtaguan ng mga aswang. Lalo na kung anak ka nila dahil syempre alam nila ang samyo mo. Kahit saan ka pa magpunta, matutuntun ka rin. Paano pala namatay ang mga magulang mo? Tanong ko pa rito. Si Papa, pinatay raw. Hindi ko nakita ang katawan niya. Kasi hindi naman nakauwi. Si Mama naman ay umuwing may malalang sugat. Marami raw sa samahan nila ang napatay ng isang matinik na manunugis ng aswang. Nakatakas lang si Mama pero malala na rin ang kalagayan niya. Kaya sapilitang ipinasa sa akin ang kanyang pagkaaswang. Ayoko pa sana noon pero kailangan daw iyong tanggapin dahil iyon ang kapangyarihan na pamana ng lahi namin. Iyon lang din daw ang paraan para maprotektahan lahat ng kayamanan ng pamilya namin. Kung hindi ko tatanggapin ang ipinapasa ni Mama, tutugisin rin daw ako ng mga tiyuhin ko upang hawaan ng pag-aswang para hindi ako malihis ng landas at magiging sunod-sunuran daw ako sa kung sino mang mga hawa sa akin. Kaya mas pinilit ko nang tanggapin ang pagkaaswang ni Mama kaysa maging alipin ng ibang aswang na maaaring manghahawa sa akin. Grabe naman pala ang pinagdaanan mo. Tama ka nga, masaya kami kahit mahirap lang. Maayos ang turingan sa isa't isa at nagmamahalan. Matapos ng aming kwentuhan ay nakatulog na nga kami. Nagulat na lang ako noong makarinig ng isang malakas na angil. Bigla akong kinabahan sa pag-aakalang si Katerina iyon at lalapain na naman ako. Pero nakita kong nasa tabi ko siya. Gulat na gulat din siya na mukhang kagigising lang din. Isang malaking nilalang na mukhang aso at may maitim na balahibo ang nasa may bintana. Itinuturo noon si Katerina. Sabay talon at dinaganan siya. Mas malaki iyon di hamak kay Katerina. Kaya nahirapan siyang pumalag. Lalo pa dahil nagulat din siya at hindi nakahanda. Hawak ng nilalang na iyon sa isang kamay ang liig ni Katerina. Sinubukan kong tumayo at sinapak iyon sa lakas na aking makakaya. Pero tila nabali ang kamay ko dahil para akong sumuntok sa isang pader. Paggalingon noon sa akin ay isang malakas na pabaliktad na sampal ang ginawa na nagpatalsik naman sa akin. Nahirapan akong huminga dahil sa paninikip ng dibdib. Pero labis ang pag-aalala ko kay Katerina at hindi ko alam kung papaano siya matutulungan. Nakita kong may itinuturo ang daliri niya at nakita kong iyon ang kawayang panukod ng bintana. Pinilit kong makatayo at ibinato iyon sa kanya. Muli akong tumayo at inulit ang pagsuntok sa aswang na iyon. Noong napalingon iyon sa akin ay doon na nagkaroon ng pagkakataon si Katerina na maisaksak sa gilid ng liig noong malaking aswang ang kawayan. Napahawak doon ang aswang at umatras habang pilit iyong binubunot. Nakita kong nagpalit na ng anyo si Katerina at napakabilis ng pangyayari. Nakita kong nakasaksak na ang kamay niya sa dibdib noong malaking nilalang at noong ilabas ay hawak na ang malaking puso noon. Doon na nanghina ang nilalang at bumagsak sa sahig namin na kawayan. Nilapitan ko naman siya habang inuubo-ubo. Sigurado akong nasaktan siya sa lakas ng pagkakasakal sa kanya noong aswang. Pareho kaming napaupo sa sahig habang hinihingal. Hayop, CJ.
May isang mabangis na kaanak pala yung pinatay natin kagabi. Naparito yan para maghiganti at ako ang pakay niya. Hindi pa ako noon makapagsalita. Muling nagbalik sa anyong tao ang aswang. Isang lalaki iyon, pero malaking bulas na lalaki. Walang hirap iyong pinasa ni Katerina at sinabing ididispatcha niya lang muna ang katawan noon. Ako naman ay nagsimulang magligpit ng mga kalat. Binuhusan ko na rin ng tubig na may sabon ang sahig dahil nagkalat doon ang dugo ng aswang na iyon. Pagkabalik niya ay nakaligo na rin ito. Nagbihis na lang siya at sinabing matulog na raw ako at siya na ang magbabantay sa akin. Hindi naman daw niya kailangan ng mahabang tulog. Kaya niya nga raw nagising ng ilang araw. Pinilit kong matulog habang nakaupo lang sa may tabi ko si Katerina. Lumipas pa ang ilang araw nang pananatili namin doon hanggang sa maiuwi namin si Papa sa bahay. Nagpasalamat ang buong pamilya ko kay Katerina dahil sa naitulong nito sa pagpapagamot kay Papa. Sinabi pa ni Katerina kina Mama na kung willing raw ba kaming lumipat ng bayan na titirhan. Meron kasi siyang malaking palayan na ipapaasikaso. Sabi naman nila Mama na pag-uusapan muna nila ni Papa. Hindi rin naman ganoon kalaki ang income ni Papa sa palayan namin. Gayong nakasanla nga rin iyon. Nagpaalam si Katerina kina Mama na kung pwede na akong isama dahil magbabakasyon din siya sa lugar ng kanyang mga kaanak. Pumayag naman sina Mama pero binilinan ako na wag ko raw kalimutan ang mga pangarap ko sa buhay. Unahin ko daw ang pag-aaral bago ang kapusukan. Kinahaponan noon ay umalis na nga kami ni Katerina sa amin. Malaki pa ang naging tira ng perang ibinigay sa akin ni Katerina, kaya ibinigay ko na rin iyon lahat kay Mama. Ang sabi ni Mama na sapat daw iyon para ipuhunan sa pagtatayo ng tindahan ng manok at karning baboy sa palengke. Iyon daw talaga ang pangarap niya. Sabi ko naman na kung sa tingin nila mas okay na hanap buhay iyon, edi subukan na nila habang meron pang perang pangpuhunan. Habang nasa sasakyan kami ni Katerina at bumabiyahe ay nagtanong ako, "Saan tayo pupunta? Sigurado naman akong hindi totoo ang sinabi mo kina Mama na magbabakasyon tayo sa probinsya ng mga kamag-anak mo." Sumagot naman siya, "Oo, tama ka. Pero totoo na magbabakasyon tayo. 5 araw na lang naman, balik eskwela na rin tayo. Kaya ibakasyon na natin ang mga araw na iyon." Bumiyahe kami ng mahigit 3 oras hanggang sa makarating kami sa isang magandang private resort. Sikat ang resort na iyon, kaya napakaraming guest noong panahong iyon. Mabuti na lang at nagawang makiusap ni Katerina na hanapan kami ng bakanting unit na pwedeng matuluyan. Iyon nga lang, malayo sa tabing dagat ang unit na iyon, pero ayos lang naman. "Teka, ang sabi nila takot ang mga aswang sa asin, tapos dito tayo sa beach nagbabakasyon?" Sabi niya naman, "Ano ka ba? Hindi takot. Naiirita lang sa asin. Halimbawa, ikaw na normal na tao. Gusto mo bang pahiran kita ng sili sa balat mo? Parang ganun lang din ang turing ng mga aswang sa asin. Ayaw namin na madadampi sa amin kasi nakakairita sa balat. Pero maling sabihin na takot talaga. Lalo kung wala naman kaming sugat na mapapasukan ng asin." "Ah, okay." Maiksing sagot ko pa. Dahil naalala ko rin na mahilig nga pala siyang tumambay doon sa bahay kubo ng mag-asawang tinulungan niya. Kapag malakas ang alon, sigurado namang madadala ng hangin ang tubig dagat. Unang gabi namin doon ay hindi na muna kami lumabas. Nagpahinga lang kami at nag-food trip sa loob ng kwarto. Hindi pa rin nawawala ang paglalambingan namin at yakapan. Pero kapag nagiging mapusok na siya, ay palagi kong pinapaalala sa kanya na darating din ang tamang panahon para sa amin na gawin iyon.
Noong sumunod na gabi ay doon na kami naligo. Hindi ako makapaniwala na ganoon pala siya kagandang tignan kapag nakasuot ng two-piece. Hindi naman siya padadaig sa ibang mga naroon na nanliligo na nakabikini lang din. Hindi ko naman itatanggi na sobra na akong naaakit. Gustong gusto ko na gumawa ng kapasukan sa kanya. Pero iniisip ko na kapag ginawa namin iyon, baka mawalan na ako ng papangarapin na makamit. Masaya ako sa ganoon. Iyong palagi akong merong gustong makamtan, pero hindi ko ibibigay sa sarili ko para kahit papaano may excitement pa rin ang bawat oras na magkasama kami, pati na ang oras ng aming mga lambingan. Isang gabi noon, matapos naming maligo, ay nagpasya na kaming bumalik sa unit. Nilalamig na rin kasi ako at nagugutom. Habang naglalakad kami pababalik, ay biglang may humarang sa amin na 3 lalaki. Amoy na amoy ang alak sa kanila, palatandaan ng mga nakainom. Baka pwedeng alburin muna namin yung chika bebe mo, 1 gabi lang. Siguro naman, napagsawaan mo na yan. Ipahiram mo na muna sa amin. Sisiguraduhin naming mag-i-enjoy siya at hindi niya makakalimutan ang bakasyong ito. Sabi ko naman, mga bossing, wag naman ganyan. Ayaw namin ng gulo. Oo naman pare, naiintindihan ka namin. Kami rin ayaw ng gulo. Sarap lang ang hanap namin. Wika pa noon, sabay lapit kay Katerina. Agad naman akong humarang, pero agad akong sinalubong noong isa ng suntok sa sikmura at isang suntok rin sa panga. Kaya napasubsob ako at saglit nawala sa wisyo. Nakita ko na lang na hila-hila na nila sa magkabilang kamay si Katerina, papalayo. Pinilit kong bumangon, pero hindi ko pa maitayo ang aking mga binti. Nawalan talaga iyon ng lakas at nahihilo pa ako. Hanggang sa marinig ko na lang na nagsisigawan na ang mga iyon na tila ba takot na takot. Papalayo ang tunog ng kanilang mga sigaw. Sa unahan kasi noong resort ay mga kakahuyan, tapos gubat na at may pangpang. Pinilit kong gumapang sa gilid ng daan at sumandal na muna sa may puno. Nag-aabang ako na may dumaang guest ng resort o staff dahil magpapatulong sana ako, pero wala. Gabi na rin kasi noon at madilim pa ang bahaging kinaroroonan ko. Ilang saglit pa ay nasa tabi ko na si Katerina. Inaalalayan niya akong tumayo. Ayos ka lang? Tanong ko pa sa kanya. Sabi niya naman, oo naman. Eto, medyo busog lang. 3 kasi iyon. Kaya puro puso lang nila ang kinain ko. Kukunin ko lang din yung ice chest ko mamaya sa sasakyan. Yeyeluhan ko yung atay ng mga iyon para may stock pa ako. Medyo bitin kasi kung palagi lang dugo ang kinukonsumo ko araw-araw. Puro panulak lang, walang pambara. Ikaw, kumusta? Balik tanong niya pa sa akin. Sabi ko naman, eto, umiikot pa ang pakiramdam ko sa paligid. Bakit ba kasi humarang ka kaagad? Alam mo namang kayang-kaya ko ang mga iyon. Kailangan ko lang na madala sila sa bahaging hindi dadaanan ng mga tao para walang makakita. Sinagot ko naman siya. Ano ka ba? Kahit pa sabihin mong kaya mo, hindi mo pa rin ako mapipigilang ipagtanggol ka. Wow, ang sweet naman ng babe ko. Wika niya pa, sabay halik sa aking labi. Agad naman akong kumalas, sabay dura. Kasi nalalasahan ko pa sa labi niya ang dugo at iyong puso na kinain niya. Sorry hindi pa nga pala ako nakapag-toothbrush. Paano ba yan? Ikaw na lang ang kakain ng kanin na hapunan ngayon. Busog na ako Sabi ko naman, hindi na rin ako kakain ng kanin. Siguradong masusuka lang ako dahil sa dugo na nalasahan ko sa bibig mo. Magkakape na lang siguro ako. Sorry na, ito naman nagtatampo agad. Wika niya pa at inalalayan na akong maitayo at madala sa unit namin.
Na-enjoy pa namin ng ilang araw ang pananatili namin doon at noong sumapit ang Lunes ay nagpasya na kaming umuwi dahil magpapa-enroll pa kami pareho para sa next semester. Pansamantala muna nating puputulin dito ang kwentong ito. Naway inyong nagustuhan at patuloy pang umantabay sa mga kasunod. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Bago po natin tapusin ang ating kwento, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na muna natin ang ating mga major sponsors na sina Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar at si Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan. Pati na rin ang iba pa nating mga sponsor na sina Ma'am Bernadette Arcalas, Ma'am Alma A. Rosales at Ma'am Lynn Gentiliso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel, pati na sa proyektong pagtulong sa mga batang pinabayaan ng magulang. Naway patuloy po kayong biyayaan ng ating puong may kapal at panatilihing nasa malusog na pangangatawan. Pinapasalamatan din natin ang ating mga current channel members na sina Ma'am Rose Halandumon, Senya Hikom Luquias, Jovi Taghap, Lito Bueno, Georgina Bati, Lou Kira, Click and Collect Manila, Sargent Katz Dorms, Burns A, Christine Olson, Kevin Nang, Celsa Escartin, Jenny Mostrado, Maria Victoria, Eric Platero, Yam in Japan, Jesmar Ocampo, at Dean Ciudadano. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilane Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Pinapasalamatan ko rin kayong lahat na mga regular listeners ng ating tatlong channel. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo, kwentong aswang comics, tsaka iyong problema at payong kaibigan. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa mga channel na iyon. Sana ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses na nagsasalita. Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, iyong mga na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na sa mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta sa ating mga channels. Magsama-sama po tayong muli sa iba pang mga paparating na kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.